sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ah! Gusto mo? Iputok ko na sa sentido mo itong baril ko. Sige, sige. Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na rin ang mga problema mo. Ano ba hinihintay mo? Barilin mo na ako! Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Gaano nga ba kahalagang mabuksan ang ating kakayahang magbigay at tumanggap ng pang-ulaw at pagmamalasakit sa ating kapwa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Emil sa ating dulang sa kanyang panahon. Emil, nag-enroll ka pala sa criminal investigation course sa kampo. Oo, Toby. Nangihinayang kasi ko sa pagkakataon. Saka, ilang buwan lang naman yun. Kaya ginawa ko ng priority sa schedule ko. Sa akin lang, dapat magpakahinog ka muna sa pagiging isang bagitong pulis bago ka mag-ambisyong sumabak sa investigation course. Huwag kang masyadong magmadali. Toby, hindi naman ako nagmamadali. Gusto ko lang madagdagan ang mga kaalaman ko sa profesyon natin. Lalo na nga, pagpapatupad ng batas ang trabaho natin. Huwag mo nga akong papaniwalain yan sa mga sinasabi mo. Magpupulis ka ba kung wala kang pansariling interes sa profesyong ito? Oh, huwag ako, Emil. Basang-basa ko mga kilos mo. Huwag ako. Mainit yata ulo ni Toby nung umuwi kanina, Adela. Narinig ko kasi yung pagbabalibag niya ng mga gamit niya. Si Emil daw kasi, binwisit na naman daw ang araw niya kanina sa istasyon nila. Bakit? Ano naman ba ang ginawa ng Emil na yon? Ay, nalaman niya. Nag-enroll daw pala sa criminal investigation course sa kampo. Kung bakit kasi nagpulis din yung lintik na Emil na yun. Ang dami namang kursong pagpipilian. Gaya-gaya nga. At malamang yung nanay niya inggitera ang nagsulsul sa kanya para magpulis din gaya ni Toby. Alam mo, ako man, nung palabibuisit sa maginang yan eh. Parang palagi silang may gustong patunayan na kung ano. Mga wala namang binatbat. Ang punto nga kasi ni Toby, siya mag-6 na taon na sa serbisyo. Pero hindi siya nagtangka mag-enroll sa kursong yon. Pero tong si Emil, na mag-4 na taon pa lang sa pagiging pulis, abay nag-aambisyon na maging investigador. Paano nga? Gusto niyang lampasan si Toby. Gusto niyang higitan para pagmalakihan niya. At ako nagigigil sa pagiging ambisyoso ng Emil na yun. Huwag na huwag siyang madadaan sa harapan ko dahil bibigwasan ko talaga siya. Tita Mercy! Naku! Tiyak na matutuwa ka sa mga lumang magazine na binili ko para sa'yo. Nandito kasi yung pictures at articles ng mga paborito mong artista noon, oh! Talaga? Talaga? Opo! Sige nga, tingnan ko nga yung mga magazine na yan. Ay, teka tita. Putlang-putla kayo ah. May masakit po ba sa inyo? Sumasakit na naman kasi ang tiyan ko, Ani. Ha? Inilabas ko ang lahat yung kinain ko. Masakit pa rin eh. Lalong sumasakit. Teka. Ang mabuti pa po, tita. Maupo muna kayo dito sa sofa, ha? Ikukuha ko kayo ng mainit na tubig na maiinom. Baka kasi sinisik muna kayo. Nalalabo na rin ang paningin ko. Hindi ko na kaya. Hindi ko na... Ay, tita! Tita Mercy! Tita!
Kamusta na pong pakiramdam niyo? Ay, nawala na yung sakit ng tiyan ko, anak. Mabisa yung gamot na binigay sa akin ng doktor. Guminawa ng pakiramdam ko. Pero sana, Nay, kapag may masama kang nararamdaman, sabihin nyo kagad para maipagamot ko kayo. Ayoko kasi na nag-aalala ka pa eh. Lalo na ngayon, magsisimula na yung klase mo sa kampo. Baka hindi na po ako tumuloy. Ha? Marami pa namang pagkakataon. Hindi ko kayo pwedeng iwan na may sakit. Abe, naka-enroll ka na eh. Kaya ituloy mo na yung pag-aaral mo. Naku anak, mahalaga rin sa akin ang iyong mga prioridad. Kaya dapat lang na paglaanan mong mga yun ng pagsisikap at oras. Huwag mo akong alalahanin. Kaya kong aking sarili. Ani! Hoy! Apo! Kanino mo dadalhin yung isang platong pansit na yan, ha? Ay, kay Tita Mercy po, Nay. Ano? Para po makatikim naman siya nitong handa ko sa birthday ko. At saka para masilip po na rin po siya. Nag-iisa kasi siya sa bahay dahil nasa campus si Kuya Emil. Hindi! Ibalik mo sa kusina yung pansit na yan. Po? Huwag mo mabigyan-bigyan ng Mercy na yon ng kahit anong pagkain na meron dito. Hindi siya kasali sa pinaghahanap buhay natin. Maliwanag ba? Pero Nay! Pwede ba, Ani? Oo. Tigil-tigilan mo na ang pagbibigay ng simpatya sa maginang yon. Kung meron ka man dapat bigyan ng pagpapahalaga, walang iba kundi kami ng nanay mo. Baka nakakalimutan mo. Kami ang mga magulang mo. Hoy! Emil! Toby, bakit? Ano bakit? Bigay ka ba? Palabas pa lang tayo ng istasyon, tinatawag na kita. Pero hindi mo ako pinapansin. Pasensya na, Toby. Magulo kasing isip ko eh. Si Nay tumawag. Masakit daw ang tiyan niya. Kaya nagmamadali ako. Baka kailangan siyang dalhin sa ospital. Ang sabihin mo, hindi pa man, nagmamalaki ka na. Dahil kinukuha kang investigador sa headquarters. Ano? Hindi ba totoo? Nagkakamali ka. Kahit pa maging investigador ako, hindi ako pa pwedeng magmalaki kahit kanino. Isa pa masela ng trabaho yun. Kaya lalong hindi ko dapat ipagyabang. Alam mo ba, ikaw, masyado kang pa-humble effect. Toby, Pero ang totoo, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo. Toby, ano ba? Nga! Magkakasakitan ba tayo ng walang dahilan? Ano? Gusto mo? Iputok ko sa sentido mo itong baril ko? Sige. Ha? Sige! Iputok mo, Toby. Para kung mapatay mo ko, tapos na ang mga problema mo. Sige! Ano pang hinihintay mo? Barilin mo na ako! Nung maliliit pa tayo, tuwang-tuwa ako pag pinanonood kitang nagtotrolley. Pangarap ko rin kasi noon na magkaroon ng trolley. Pero wala naman kami perang pambili ni Inay. Iniwan na rin kasi kami noon ni Itay. Hindi na siya bumalik. Hindi ko alam. Samantalang lumalaki tayo. May mga ganong nangyayari sa ating mga pagitan. Hindi ko rin naman magawang hiramin sa yung trolley mo noon. Dahil ayokong storbohin ka sa paglalaro mo. Saka ayokong magalit ka sa akin. Ingat na ingat akong magalit ka nun sa akin dahil ang mas gusto ko, maging masaya tayong maglaro palagi noon. Aaminin ko. Ang dami ko rin kasalanan sa iyo nung maliit pa tayo. Pinagdadamutan kita ng mga laruan. Madalas, sinasaktan pa kita kapag hindi mo agad nasusunod yung inuutos ko sa'yo. Sa akin, wala namang nabago sa pagpapalag ako sa iyo noon at ngayon. Magkapatid ang ating mga ama. Magkadugo tayo. Subukin man tayo ng pagkakataon pagdating ng panahon.
yung pagiging magkadugo pa rin natin ng mananaig. Sa huli, tayo pa rin ang magdadamayan. Hindi ba dapat? Dahil inabandon na sila ng kapatid ninyo, kayo ang unang dapat na tumulong sa kanila, Itay. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit galit na galit kayo sa mga narating ni Kuya Emil. Samantalang lahat naman ng yun, galing sa pagsisikap nila ni Tita Mercy. Ba't ko naman sila tutulungan? Samantalang kahit kailan, hindi naman nila hiningi ang tulong ko. Dahil naglagay kayo ng mataas na pader sa pagitan ninyo, ni na Tita Mercy at Kuya Emil. Ikay sinadya niyo yun para hindi nila kayo malapitan. Talagang ganon. Kani-kanya lang ang pagdaraos ng buhay sa mundong to. Kaya walang samaan ng loob. Itay, may early stage stomach cancer si Tita Mercy. Yun ang dahilan ng madalas na pagsakit-sakit ng tiyan niya. Kaya madalas siya ma-ospital. At ako, kahit pigilan niyo ako ng pigilan ni Inay, pupunta pa rin ako sa kanila, Tay. Hindi ko ipagdadamot ang anumang may tutulong ko kina Tita Mercy at Kuya Emil bilang ganti sa kabutihan din nila sa akin. Mercy? Ang ate Adela mo ito. Pwede ba akong tumuloy? Ay, Ate Adela, ay, halika. Pumasok ka na rito sa loob. Halika, maupo ka dyan. Ay, salamat Mercy ha. Siya nga pala, dinalang kita ng mga prutas. Oh. Nabanggit kasi sa akin ni Ani ang sitwasyon mo. Kaya naisip ko makabubuti sa iyo ang mga prutas. Ako, maraming salamat, Ate Adela. Napakaraming prutas naman nito. Ang totoo, nauna lang ako sa Kuya Simon mo sa pagpunta rito. Maya-maya lang, nandito na rin yun. Ay, talaga, Ate. Pupunta rin dito si Kuya Simon. Nandito na ako, Mercy. Ay, Kuya Simon! Matagal-tagal na nga kasi akong hindi nakakapunta rito Abay, gusto ko rin siyempre makakwentuhan si Emil. Hindi ko nga matandaan kung kailan kami huling nagkausap ng pamangking ko. Ay, naku, Kuya. Katatawag lang nila kanina ni Toby. Magkasama raw sila magpinsan sa isang mahalagang media event. Pagkatapos daw doon bibili sila ng mga pagkain mapagsasaluhan natin dito. Dadaanan na rin daw nila si Ani sa trabaho. Aba, tama-tama pala ang pagkakatipon-tipon natin dito. Oo nga. Isang pambihira at masayang pagkikita natin ito bilang malalapit na magkakamag-anak. Toby, natatawa talaga ako rito sa trolley keychain na ibinigay mo sa akin. Pero, symbolical ito, ha? Malaking bahagi ito ng kamusmusan natin noon. Lalo na't pinatunayan natin na hanggang ngayon sa ating pagtanda na ang magpinsan ang pinakamatalik na magkaibigan, magkaramay sa anumang pagdadaanan sa buhay, maging sa panahon ng tagumpay. Siyempre, dahil nakikita natin ang mga sarili natin sa isa't isa. Maaring hindi man natin nakamit ang lahat ng bagay sa mundo, pero ang pinakamahalaga, yung isang dugong nananalitay sa ating mga ugat na walang makatutumbas na anumang bagay rito sa mundo. Wala nang bubuti pa sa paglalakbay ng magkasama ng magkakadugo tungo sa pag-angat ng kanilang mga layunin. Mas magaan ang pakiramdam sa pag-unlad ng may katuwang dahil walang patid ang liwanag ng pag-asa sa kanyang panahon.
Mga nagsiganap, Phil Cruz, Bobby Cruz, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Chiquit del Carmen Amor. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng iyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.